Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 hanggang 16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig ngayon. Managing your time. Minamanage ba natin bilang mga Kristiyano yung ating pong mga panahon at oras na ginugugol po sa ating pong buhay? O tayo po yung mga basta na lang nabubuhay ng parang walang goals at the same time katulad ng mga tao na bahala na lang ang approach sa buhay. Bilang mga Kristiyano, dapat po mas wise tayo sa kanila kasi yung pong sinasabi na Ephesians chapter 5 verses 15 hanggang 16. Ano po? Tayo daw po ay dapat maging maingat kung paano tayo mamumuhay at samantalahin natin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ano po upang tayo makagawa ng mabuti. Ngayon, sabi po sa Psalm 90 verse 12, sabi rito, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumulong. So sa English Bible po, sabi niyan, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So may wisdom po sa pagmamanage ng ating oras, ng ating panahon. Ano po? At ako'y naniniwala na ang oras, panahon, ay pwede nating masayang, ano po, katulad ng iba pang mga resources na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng mga maling desisyon sa buhay, nasasayang po ang ating oras at panahon. At maging dun sa mga maling approach sa buhay, kung wala po tayong wisdom, marami tayong masasayang na oras at panahon. Kaya nga, mapapansin nyo sa Biblia, pinapaalalahanan yung mga kabataan na alalahanin nila ang kanilang manlilikha sa panahon ng kanilang kabataan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Kasi kadalasan po ng pagkakamali sa buhay, nagagawa natin nung tayo ay nasa kabataan pa. Kaya paalala ko ito sa mga kabataan. Ano po? Maraming nagagawang pagkakamali ang mga kabataan, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano po? Kaya mag-iingat po tayo. Kaya sa Psalm 25 verse 7, ang sabi ng psalmist, do not remember the sins of my youth. Kasi sa bawat pagkakamali nating nagagawa sa buhay, nasasayang natin yung oras at panahon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ano po? So, paano natin i-manage yung ating oras at panahon sa mundong ito? Ano po? Unang-una po, day by day. Ano po? Naalala niyo yung Panginoong Hesus, sabi sa John chapter 9, verse 4, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Bagamat figurative po yung verse na ito, ano po, aware ang Panginoong Hesus na dapat po magamit natin ng tama yung bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Ano po? At alam niyo po, lahat tayo binibigyan ng pare-parehong oras. Ano po, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Pero ang resulta po, nagkakaiba sa buhay ng iba't ibang tao. Merong productive, merong hindi naman. At ang Panginoong Hesus po, alam niyo po ba na siya'y nabuhay lamang sa mundong ito ng 33 and a half years, yet very productive yung kanyang buhay. Yung ministry niya, 3 and a half years lamang po niyang ginawa. Tayo po minsan, marami na tayong oras at panahon na ginugugol sa mundong ito, pero mukhang hindi natin nagagawa pa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya mahalaga po talaga samantalahin natin yung bawat oras, panahon na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya daily po ang approach, ano po, day by day, dapat sa bawat araw, may nagagawa po tayong mabuti. Ngayon, kung titignan nyo rin po ang buhay, sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity. Ang buhay po may season. Ano po? Sabi nga sa Psalm 90 verse 10, ang tao ay mapalad kung mabubuhay siya ng 70 to 80 years old. At ako'y naniniwala na sa binigay sa ating oras at panahon ng Panginoon, dapat
meron pong panahon para sa paghahanda, panahon para sa pagsisikap, at panahon para sa pagsasaya. Kaya kung i-divide nyo po by 25 years, ano po, yung 70 to 80 years, at least meron kayong tatlong season na makikita. Yung season na kung saan tayo naghahanda, nag-aaral, kumbaga bago tayo isabak sa hirap ng buhay, kailangan po handa tayo. Ito yung season na ang mga kabataan nag-aaral, nagtatapos, at kailangan po ay meron ka ng dunong sa buhay. By the time you reach 25 years old, prepared ka na sa susunod na stage ng iyong buhay. Kasi pansinin niyo po, yung 25 to 50 years ng iyong buhay, igugugol mo naman yan sa pagtatrabaho, pagsisikap, ano po, at pagpapamilya, ano po. At mapapansin niyo po, after 50, nawawala na po yung kalakasan ng marami sa atin. Ano po? Kaya ito naman yung panahon na kung saan unti-unti tayo ay nagpapahinga na. Ini-enjoy natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ako'y naniniwala, yan ang tinutukoy ng Ecclesiastes, ano po, na may season ng buhay. Yung first 25 years, paghahanda, yung the next 25 years, pagsisikap, at yung last 25 years or more, yan ay para ma-enjoy naman natin yung ating buhay. Yan yung season na kung saan ang Diyos nalulugod na nai-enjoy natin yung ating pinagpaguran. So, ito lang ang tip ko po sa inyo para ma-manage natin yung ating time. Unang-una, dapat may goal tayo sa bawat araw ng ating buhay. Yung iba kasi nadadala lang ng pangangailangan or naunahan ng pangangailangan. Maganda pa rin po yung may goals kayo every day, every year, every 5 years, every 10 years ng inyong buhay. At mahalaga po yun, hindi kayo nagsasayang ng energy kapag may goals po kayo sa buhay. Pangalawa, balanse, no? Ah, matuto tayong balansehin yung trabaho, yung ministry, doon sa mga naglilingkod sa Panginoon, yung time for family, yung leisure, at yung pagpapahinga, rest. Hindi puro trabaho lang. Kailangan may pahinga rin. Ano po? Para mapangalagaan natin yung ating katawan. At mahalaga po yung disiplina. So ito po, daily. No? Kailangan may mga schedules tayo. May mga routine tayong ginagawa daily. Nakakatulong po yun. Ano po? At panghuli, yung timeline. Maganda yung nagta-timeline tayo. Ano po? Itatrack natin yung ating mga goals sa buhay. Ano po? Kung ikaw ay below 25 years old, tiyakin mo makapagtapos ka ng iyong pag-aaral. Ano po? Kung ikaw ay above 25 years old hanggang 50 years old, mahalaga may maipundar ka sa iyong pagsisikap, no? Meron kang maayos na pamilya, mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong mga anak. At yung last 25 years ng iyong buhay, yan yung 50 to 75 or more, may goals ka rin dyan na at least kahit papaano ma-enjoy mo yung iyong pagpapahinga at kikinabang doon sa mga pinagpaguran mo. Ano po? Kaya i-track nyo po yung inyong buhay, nasaan kayo ngayon. Ano po? At mahalaga po yun. At sa pamamagitan yan, matututo tayong i-manage yung ating time. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Naniniwala kami na dapat naming i-manage ang bawat oras at panahon na binibigay mo sa amin. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.